So, magandang araw mga kapunto putika. So, seryoso ba tayo sa impeachment? Ang impeachment, pinag-uusapan isang pinapakabigat na usaping may direktang epekto sa bansa. Pero ang tanong ng maraming Pilipino, kailan ba tayo nakakarinig ng malinaw na pagtalakay sa ebidensya at hindi puro palitan ng pahayag? Nagpaalala si Senator Robin Padilla na ang trabaho ng mga prosecutor ay ang hanapin ang katotohanan, hindi lang manalo sa kaso. Magandang prinsipyo yan, pero hindi sapat ang magagandang salita. Ang hinihintay ng taong bayan ay aksyon, ebidensya at katotohanan, hindi pa ulit-ulit na diskurso na lalo nang magpapahaba sa proseso. Habang abala ang Senado sa impeachment trial, maraming Pilipino ang nahaharap sa matataas na presyo ng bilihin, kaguluhan, kakulangan sa trabaho at iba pang problema. Kaya natural lang na itanong ng publiko, sulit ba ang oras na ginugugol ng mga opisyal sa impeachment trial? Sa impeachment trial court, hindi dapat personalidad ang sentro ng usapan. Hindi dapat popularidad at lalong hindi dapat pelikula. Makinig ka, Robin Padilla, huwag kang bobo! Isang pakiusap ng taong bayan, mas kaunting drama, mas maraming malinaw na katotohanan. Dahil sa huli, hindi matatapos ang usaping ito sa pinakamalakas na boses. Matatapos ito sa ebidensyang kayang manindigan sa ilalim ng batas. So panoorin natin itong sinabi ng bobong senador na ito sa impeachment trial na hindi dapat maging one-sided yung prosecutor. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution, napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka sa witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ang tawag dito. Di ba po kasi nung It's a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? si Las Cañas po, yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor. alam niyo po, di pa po ako tapos, kaibigan. Alam po, napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sa Tanga! Yung affidavit ni Las Cañas, yun yung ginamit na ebidensya para sa testimonya ni Director Matibag, bobo! pagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Laglag. February 20, Nettrack niya, sinabi niya totoo na may Davao Death Squad o DDS. Tanga! What if your customers no longer discover your brand the way they do? The old marketing funnel. March 6, na iba na ang istorya.
Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kaya po, nakikinig niyo kanina. At paulit-ulit rin po sinabi ng ating officer. Pasok na lang po kasi yun lang po ang ano. Tama po ba o mali na maging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. President, isang simple tanong lang po. You may disagree or state a different characterization. Different characterization asked by Mr. Judge. This is your statement of Mr. Judge. Freedom or yes, counsel. Gagalagalang ng mga senator judges sa ating pong manood ng kababayan. Hilbit po, gagalagalang na General Padilla, ang pangalan at ang affidavit, turo niya, gusto linawin ang iyong manifestasyon. Ito po ay pag-sinabi ko bilang bahagi ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor response to the question of Senator Judge Padilla. If the Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin lead prosecutor na ang testigo pabago-bago ang testimonya sa magkaibang pera o araw o panahon ay isang